Yes, good day to you. My name is MJ Lopez and I've been building successful businesses for more than 18 years, transforming the lives of people in the process. And I had the privilege to mentor and coach people from zero to multi-millionaires to millionaires, expanding their businesses, and billionaires who wants a more rounded wheel of life. And today, we will talk about the 5 steps to transform your career from employment to business. So kung empleyado ka at gusto mong maging negosyante, or gusto mong mag full-time because you want financial freedom, or maybe you are an OFW struggling to build your business, or maybe nag-iisip ka pa lang na mag-build ng negosyo mo, this video is for you. Now, before we talk about the 5-step process, ano ba yung kailangan mong paghandaan? Because if you can anticipate what you will face, the challenges and struggles that you will face, especially yung pinakamabigat, mas madali mo siyang maiiwasan or mapaghahandaan mo siya. And within the step-by-step process that I will share with you in this video, you will face resistance. Yan yung pinakamabigat na kalaban mo. Resistance. At halo-halo na yan. Nandiyan na yung doubts, nandiyan na yung fears, nandiyan na yung procrastination. Pero lahat yan nanggagaling sa tinatawag na resistance. We have internal and external resistance. Simulan natin sa external resistance. Of course, if you are overthinking, if you are doubting, you will ask for what? Opinion, right? Hihingi ka ng opinion ng ibang tao, especially yung mga taong malalapit sa'yo, mga mahal mo sa buhay. And of course, no doubt, they love you. They want what's best for you. But that doesn't mean that they know what's best for you. Yes, they want it, pero hindi tayo sure kung alam nila ano ba talaga yung makakabuti sa'yo. Ano ba yung tamang advice? Kasi ikaw lang ang nakakaalam nun. Kasi nga, alam mo sa sarili mo, kaya mo pinapanood tong video na to, gusto mong maging negosyante. You wanna transform your career. So pag sinabi mo sa kanila, nagkwento ka, ida-discourage ka nila. Or maybe you will feel the resistance. For example, sinabi mo sa partner mo or asawa mo, teka, paano sweldo mo? Paano yung trabaho mo? Paano yung sure na income? Paano yung tinatawag na security? Paano yung bills sa bata, mga expenses, pagkain? Not to mention, yung mga banding na isa-sacrifice mo muna sa umpisa. Of course, there will be resistance. Kung i-open mo sa mahal mo sa buhay na mag-start ka ng bagong career. For example, nag-start ka ng side hustle mo, like network marketing, or insurance, or you wanna sell any products, you wanna sell real estate, or you just want a side hustle, right? You wanna start somewhere kasi. Diba nga sabi natin sa isang video natin, you just have to start first. Kailangan mong simulan agad. Pero again, pag sinimulan mo or sinabi mo sa ibang tao, sa mahal mo sa buhay, nasisimulan mo siya, ano sasabihin nila? Baka scam yan. Baka maloko ka dyan. Baka mag-fail ka. Hindi mo naman alam yung gagawin. That is not your cup of tea. Hindi mo naman linya yan. Which is actually confirming and reaffirming your internal resistance. Kasi yung sinasabi nila, baka iniisip mo na rin yon. And the main reason why, kaya ka nagtatanong, kino-confirm mo. Teka, tama ba yun nasa isip ko? Kasi feeling ko maloloko ako eh. Feeling ko may scam ako eh. Feeling ko hindi to para sa akin eh. And na-reaffirm. So what will happen is, because of resistance, hindi ka na ngayon natuloy. Hindi ka na umabot sa step 1. Kaya ngayon pa lang sinasabi ko na to sa'yo kasi most of the time, yung mga empleyado na gustong magnegosyo, hindi umaabot sa step 1 dahil sa tinatawag na resistance. Pwedeng sabihin ng magulang mo, masyado kang ambisyoso. Masyado kang nagmamadali, mukha kang pera, masama ang pera, whatever, right? They will say negative stuff. There's a huge chance that will say negative stuff. There's a huge chance that they will discourage you. At magkakaiba ng approach yan. Pwedeng dadaanin ka sa lambing at pagmamahal. Alala naman ako sa iyo eh. Paano kung maloko ka? Paano ka makakabawi? Paano yung anak mo, yung gastos mo? Diba? Pwedeng totoo nang gagaling sila sa pagmamahal. Don't get me wrong. Your family loves you. Probably. Pero, hindi porket mahal ka nila, alam na nila yung journey na tatahakin mo. Lalo na kung hindi sila negosyante. Kailangan mong paghandaan yung external resistance ng mga tao sa paligid mo, especially kung hindi sila negosyante. Kung hindi nila alam yung journey na tatahakin mo. If they are not entrepreneurs, they will have resistance towards your decision to transform your career. Another form of external resistance, and this may be the biggest one for most people, the employer, especially kung OFW ka.
Kasi most of the time, merong kontrata yan. Tapos, hindi ka papayagan. Or baka naman offeran ka ng mas malaking sweldo, papasok ngayon yung tinatawag na internal resistance. So, yung employer mo, pipigilan ka niyan. Not to mention, yung mga katrabaho mo. And again, yung mga malalapit sa'yo, yung mga kaibigan mo. Ngayon, pag nasa abroad ka, iba rin ang dating ng external resistance. Kasi kung pamilya mo yung pipigil sa'yo na malayo sa'yo, things can get extremely emotional. Especially, there's a chance na hindi ka muna makakapagpadala ng pera. Alam naman natin, sa pagnenegosyo, hindi ka kaagad kikita ng malaki. Huwag na tayong maglokohan. Again, we're talking about transforming your life. We're talking about transforming your career. Transformation takes time. In terms of transformation, you will be facing challenges. You will confront all the possible obstacles. Let's be real. So, hindi ka kaagad kikita. So, mataas talaga yung chance na hindi ka agad makakapagpadala ng pera sa mga mahal mo sa buhay. So, it can be emotional for you and for the people around you. For the loved ones, for your family. Tapos, may mga kaibigan ka pa sa abroad na pwedeng pigilan ka rin. Because there's a huge chance that you are in a Filipino community abroad. So, iba rin yan. Sabihin sa'yo, huwag ka na umalis, huwag mo kang iwan dito sa trabaho. Kukunti na nga lang tayong Pilipino dito. Naku, yung isang kasamahan natin, na-scam. Yung isang kasamahan natin, nalugi yung negosyo. Ngayon, di na makabalik dito. At dyan, pwedeng masira yung decision mo. So ngayon, bakit ko ito sinasabi sa'yo? Kasi yung 5-step process na ituturo ko sa inyo, sobrang simple lang. Pero ang pinakamabigat na kalaban mo lang, again, yung resistance. Now, let's talk about the internal resistance. Pwedeng ikaw yung mag-resist. Ikaw mismo. Pwedeng pagdadahan mo yung sarili mo. Pwedeng sabihin mo sa sarili mo, parang hindi ko kaya. Hindi ko alam yung gagawin. First time ko magnegosyo. Ito yung worst. May experience ka na sa negosyo before, tapos hindi pa maganda yung experience mo. So, yung internal resistance yan, mas grabe. Kasi alam ng mga tao sa paligid mo, yung naging business experiences mo in the past. At ang pinakamabigat na pwede mong pagdaanan, pag nag-match yung external resistance sa internal resistance, na yung storya mo sa utak mo, yung nararamdaman mo, mag-match doon sa sasabihin sa'yo ng tao sa paligid mo. So, ang mangyayari dyan, hindi ka na tutuloy. Hindi mo na itutuloy. Or maybe, kahit pilitin mong ituloy, ang hinahanap mo na yung butas, ang hinahanap mo na yung mali, ang hinahanap mo lagi yung way out. Hindi ka na decided. That's why right now, I want you to accept that you will be facing resistance. At baka habang nanonood ka ngayon, may nararamdaman kang resistance. At baka sobrang nakaka-relate ka na sa sinasabi ko. I'm here to tell you that the 5-step process I will share with you is extremely effective. Ito yung tinuturo ko sa mga tao paano sila nakapag full-time at paano sila yumaman. At kailangan mo lang malampasan yung resistance. So again, we will talk about the 5 steps to transform your career from employment to business. Step number 1, define the future that you want. Dapat malinaw sa'yo saan ka papunta. Kasi pag walang clarity, hindi malinaw sa'yo yung goals mo. Hindi malinaw sa'yo yung destination mo. Magkakamali ka ng direction. Lagi ko nga sinasabi that if you wanna be pointed towards the right direction, you have to have a destination. And you have to define that. Bakit? Kasi kailangan matuto kang mag-decide para sa sarili mo. Kung employed ka, merong nagbibigay sa'yo ng instructions. May nag-uutos sa'yo. May magbibigay sa'yo ng gagawin. At binabayaran ka nila buwan-buwan. Pag nagne-negosyo ka, especially kung maliit lang yung puhunan mo tapos mag-start ka sa small business, walang mag-uutos sa'yo. Uutosan mo yung sarili mo. Walang magpapasweldo sa'yo, walang magbabayad sa'yo. Ikaw yung maglalabas lagi ng pera. And initially, mataas yung chance na malugi ka muna. Kasi paulit-ulit kang magkakamali, nagsisimula ka pa lang eh. Walang specific instructions. Baka hindi mo pa alam yung gagawin mo. So, maliligaw ka ngayon. Kasi wala kang roadmap. Wala kang mapa. Bakit wala kang mapa? Kasi hindi mo alam kung saan ka papunta. Parang Waze and GPS lang yan. Even if you hire me as your mentor, even if mag-avail ka ng results coaching, may bibigay ko lang yung roadmap for your success. Kung alam mo yung definition mo ng success, at naiintindihan mo kung nasan ka ngayon. Parang Waze, parang Google Maps. Kailangan mong mag-pin ng destination at kailangan mong i-on yung GPS mo para ma-detect ng sistema kung nasaan ka na. Ganun din sa buhay. Dapat ina-accept mo kung nasaan ka na at malinaw sa'yo kung saan ka papunta. So I want you to start writing your goals. Simulan mo sa pagde-declare. Simulan mo sa maliliit na goals. You can start with earning X amount of money. Maybe buying a car. Since magpo-full-time ka at gusto mo mag-full-time sa negosyo, at baka meron kang dahilan, di ba? Kaya mo gustong mag-full-time. Kaya mo gustong mag-transform. Kasi baka namimiss mo na yung family mo. Especially kung OFW ka. So, ilagay mo yung sa goals mo.
Uuwi ako ng Pilipinas, di na ako babalik sa abroad. Magpo-for good na ako sa Philippines. I wanna spend X amount of time with my family. Every Sunday, gusto ko ginagawa ito. Ito yung mga lugar na gusto kong puntahan. Ito yung mga bagay na gusto kong ma-experience. Ito yung kotseng bibiling ko. Ito yung bahay na bibiling ko. This is the lifestyle that I want. Why do you have to define that? Because again, you will face resistance. Massive resistance. So ang panlaban mo, yung future. Ang panlaban mo, yung desire mo doon sa magandang buhay. Ang panlaban mo, yung buhay na naghihintay sa'yo. So pag dumating yung challenges, dumating yung resistance, hindi ka susuko. Itutuloy mo. Kasi alam mo kung saan ka papunta. Malinaw sa'yo kung saan ka papunta. Malinaw sa'yo kung para saan yung ginagawa mo. Kasi kahit mag-decide ka ngayon, let's just say decided ka na. Or maybe you are watching this video kasi nasimulan mo na. Babalik yung resistance eh. Diba? Diba minsan pagdududahan mo pa rin yung sarili mo? Diba minsan iniisip mo pa rin, kaya ko ba talaga to? Diba minsan iniisip mo pa rin, tama ba itong ginagawa ko? Kasi parang hindi ko makuha yung resulta eh. So babalik at babalik yung resistance. Ito pa yung nakakatawa. Kailangan nyo ito paghandaan ha. Pag meron kang internal resistance, biglang dumadating yung mga tao na magbibigay sa'yo ng external na resistance. Nung time na kinokontra mo yung sarili mo, saktong dadating yung mga kukontra sa'yo. Kung kailan ka may self-doubt, saka magpapakita yung mga taong pagdududahan ka. Kung kailan hindi ka okay, saka mag-a-appear yung mga tao na magda-down sa'yo. Kasi na-attract mo sila sa buhay mo. Kasi nga baka yun yung iniisip mo lagi at yun yung nararamdaman mo. So what I want is for you to change your lens. Because again, hindi na sure yung income mo. Hindi na fixed yung income mo. At dun sa mga empleyado na mababa ang sweldo, hindi na minimum ang income mo. Pwedeng wala kang maging income at pwede ring maging maximum yung income. Hindi na minimum ha, maximum. Paano mangyayari yon? Kailangan mo siyang i-define. Kailangan mo maging malinaw, kailangan meron kang tinatawag na clarity. So ngayon, Sir MJ, parang ngayon pa lang, isusulat pa lang, nagda-doubt na ako. Exactly, that's resistance. This is proof. This is proof ng sinasabi ko sa inyo. Even pagsaset pa lang ng goals, di ba? Pagdududahan mo na. So again, gusto mo ba talagang mag-transform yung career mo? Gusto mo ba talagang mag-transform yung buhay mo? I-define mo. And the goals, the dreams, must be exciting. Dapat nakaka-excite, okay? Dapat gustong-gusto mo. At dapat gusto mo yon. Gusto mo for yourself. Kasi tandaan mo, ikaw ang maghihirap dyan. Ikaw ang haharap sa resistance. Ikaw ang haharap sa hirap. Ikaw ang haharap sa pagod. So, dapat ang tatrabahuhin mo this time. Pangarap mo na, hindi pangarap ng boss mo. Pangarap mo na, hindi pangarap ng ibang tao para sa'yo. Kailangan mong simulang mangarap para sa sarili mo. You have to have a vision for yourself. Again, define the future that you want. Step number 2, write all the possible problem and create a solution for every problem. Kailangang nakasulat. So, tandaan nyo to guys. You have your mind, your heart, and your body. Meron kang utak, puso, at katawan. So, what's happening most of the time? Iniisip mo lagi yung problema. Again, that's internal resistance, diba? Tapos, may magre-reaffirm pa. That would be the people around you. That's external resistance. So, i-overthink mo ngayon yung problema. Dumadating sa point na hindi mo na mabigkas sa bibig mo kasi alam mo na ida-down ka ng mga tao. Tama ba? So, sasarilinin mo yung problema. Pag sinarili mo yung problema, syempre, nandito yan lagi sa utak mo, tapos madadagdagan pa yan. Not to mention, kung nagsisimula ka ng mag-business ngayon, kung nagsisimula ka na sa side hustle ngayon, bumibigat siya kasi nadadagdagan yung problema mo. May problema ka sa resistance mo internally, yung mga tao nanda-down sa'yo, that's external resistance. Tapos, syempre, meron ka pang trabaho na may problema yan. Of course, sa lahat naman ng trabaho, laging may problema. Tapos, nagdagdag ka pa ng pagkakaabalahan mo, which will take a lot of your time, energy, willpower, plus you will be facing new and more problems. Kasi nga, kung nagbebenta ka ng produkto, marereject ka na. Ngayon, kailangan mo na mag-aral. And for some people, kung hindi pa sila sure kung ano yung gusto nila, again, baka wala pang definition ng future na gusto nila, baka yung career na napili nila, yung bagong career, hindi rin nila gustong-gusto. So, feeling mo ngayon, bumigat lalo yung buhay mo kasi nagdagdag ka ng problema. Kasi nga mali pa yung mindset mo eh. Inaayos mo pa lang yung sarili mo eh. Nagtatry ka pa lang mag-transform. So what will happen? Hindi rin magiging maganda yung nararamdaman mo. Mabibigatan ka. Pag mabigat yung nararamdaman mo, you will then take actions aligned to the emotions that you are feeling right now. So mabigat yung actions mo. Mabagal. Wala ka na ngayong energy to solve the problems and to face the, again, resistance. So bakit ko pinapasulat sa'yo? Pinapasulat ko sa'yo para maging klaro siya. Again, clarity will always be your power in terms of transforming your life.
Because the moment na inilagay mo sa papel yung problema, it's losing its power over you. Kasi nakadetach ka na sa kanya. Yung problema, wala na siya sa utak mo, nasa papel na siya. At pag nasa papel na siya, titingnan mo na lang siya doon. And the moment that you write your problems, the problems can be solvable. May chance ka na ngayong isolve siya. Unlike kung patong-patong siya sa utak mo, yung overthink mo lang, tapos mararamdaman mo yung possible na maging cycle niya, yung worst na future na pwedeng ibigay ng problemang yan, lalo na pag hindi mo na-solve yan. Kaya nga pinapasulat ko muna sa'yo, ano yung mga problema. At ano yung pwede mo pang maging problema. Example, pera. Malinaw. Magkano kinikita mo ngayon? So ano yung resistance? Ikaw connect mo lang yung problema sa resistance. Kasi pag may resistance ka, may problema. Kaya nga yung resistance na yan, hindi naman yan masama eh. Signal yan na may problema, na meron kang kailangan baguhin, na meron kang kailangan ayusin. Most of the time, pera lang naman talaga eh. Bakit hindi ka makadecide? Kasi meron kang fixed income. So it means na ang problema, pera. So ibig sabihin, kung 50,000 yung sweldo mo, pag kumikita ka na ng 50,000 sa negosyo mo, sa bagong career na napili mo, pwede ka nang mag-resign. Pwede ka nang mag-full-time. So ngayon, alam mo sa sarili mo, okay, so pwede ko siyang simulan unti-unti, I'm gonna build my business, at pag kumikita na ako ng malaki, pwede ako mag-resign. Meron ka na solusyon. Ano yung mga problema mo? Bills, expenses. Ano yung external resistance ng pamilya mo, ng mga mahal mo sa buhay, ng partner mo? Yung pera, baka mawalan ka ng time sa kanila. So ngayon, ano solusyon dyan? Okay, ito gagawin ko. Mag-build muna ako ng hustle, palakihin ko muna yung negosyo, sakripisyo muna tayo ng ilang buwan. So ang gagawin ko, magfo-focus ako ng sagad, ibibigay ko yung todo ko para mapabilis yung paglaki ng negosyo. Pag malaki na yung negosyo, pwede ka na mag-resign. That way, meron ka ng freedom. So ngayon, alam mo sa sarili mo that you have to build leverage so that you can actually have financial freedom because that's the initial problem, di ba? You wanna spend more time with your family. Yun naman talaga eh. But you have to understand that initially, you have to build. Dadaan ka sa proseso. Ano pa possible problems? Hindi ka makakapagpadala sa Pilipinas. Eh di gawan mo ngayon ng solusyon. Kausapin mo. O bilisan mo sa pagde-decide para maging mabilis yung transformation mo. Balikan mo lang ulit yung mind, heart, and body. Problema ba yung emotion mo? Emotional ka ba? So what can actually help you manage your state? Nabibigatan ka ba pag ipit ka? So again, pera pa rin yung solusyon. O baka naman nabibigatan ka na kasi hindi ka na masaya sa ginagawa mo. So again, ang solusyon yung negosyo. So you just have to do your best in your business so that you can earn enough money to go full-time. To transform, to transition your life. What else? Maybe you don't have the skills. Good news. You are developing skills right now. You are learning in my channel right now. And if you have friends, relatives, colleagues na gusto rin mag-full-time, na gusto rin mag-negosyo, you can send them this video. You can learn with them and build a community with them para mag-share kayo, mag-usap kayo, makapagkwentuhan kayo. That way, nababawasan yung resistance kasi yung mga kausap mo, mga taong kagaya mo na gusto rin magnegosyo. Or pwedeng mga negosyante yung nakakausap mo. So alam mo sa sarili mo, hindi pa ako marunong magnegosyo, o di aralin mo na. So instead na nag-overthink ka, instead na humuhugot ka, instead na nag-resist ka, instead na nakatira ka na naman sa resistance, use your time developing skills. Use your time to learn a new skill. Use your time to study business. Use your time watching our videos. Problem solved. So, kailangan mong i-anticipate ano yung problema mo ngayon at pwede mong maging problema. At para makita mo ano yung mga problema, just follow the resistance. It's because again, if there's resistance, there could be a problem. That's the power of anticipation. Now, after mong isulat lahat ng yan, alam mo na yung goal mo, alam mo rin yung pwede mo maging problema. Because that's the problem with most people. They are probably inspired, motivated. They have this amazing vision, but they didn't anticipate all the problems and the possible problems. So nabigatan sila. Yung tipong hype na hype ng una, biglang tumigil. There are also people who are too focused on the problems. Yes, pwedeng ginawa nila yung ginawa mo. They are writing their problems. They are providing solutions. But they are not inspired. They are not motivated. They are not self-motivated. Walang source of discipline because they don't know the future. Wala silang vision. Having that balance, knowing the negative side of the quadrant, what can go wrong, para mapaghandaan mo, at para maplano mo, para masolusyonan mo agad, and knowing the future will give you the leverage that you need. Because step number 3 is create a clear plan. So ngayon, paplanuhin mo na. So balikan lang natin yung kanina. If problema yung pera at mahalagang makakapagpadala ka ng pera sa Pilipinas, kailangan mo lang naman isulat eh. The problem is, I need to earn 50,000. So ngayon, what's your plan?
Should I start the business now? Okay, maybe I should start doing the business now. I'm gonna make small steps every day and then I'm gonna watch Sir MJ's video. I'm gonna learn. I'm gonna read books. Wala akong sasayangin panahon at oras. That's a plan. Maybe the problem is you are too emotional. Maybe I should drink more water. Maybe I should take care of myself. Maybe I should work out every day. Maybe I should learn structures. Maybe I should learn how to manage my state. I'm gonna listen more to Sir MJ. I'm gonna read books. I'm gonna find what can help me have a better mental, emotional, and physical state. That's a solution. That's a plan. So you have to create a plan conducive to the future that you want and conducive to the solutions to the problems and to the possible problems. Yun lang guys. Ang simple. But here's the process. Plan the whole year, first day of the year. Plan the whole month, first day of the month. Plan the whole week, the weekend before, and plan the whole day the night before. Ako personally, alam ko na yung plano ko buong taon next year up to 5 years. Pag nag-start yung taon, December pa lang nagpe-prepare na ako ng gagawin ko kasi nga, alam ko na magsusulat ako ng plano January 1. After naming mag-pray, after ng putukan sa bagong taon, nagsusulat ako ng plano. Nagsusulat ako ng goals ko. Na related do sa long-term plan ko. Kasi pwedeng mag-adjust pwedeng mas lumaki, pwedeng mag-grow pa, pwedeng tumaas yung standards. Tapos, every first day of the month, tuwing auno, nagpaplano na ako niyan. Nagkikreate na ako ng goals. Sometimes, sa katapusan pa nga lang At ganyan din yung ginagawa ko at ina-apply ko sa team ko. Tapos, sa weekend, ihahanda ko na lahat yan. Yung mga text, yung mga post, yung mga quotes, yung plano ng buong team, yung uploads namin. Kung meron ba akong mastermind sessions, meron ba akong mentoring sessions, meron ba akong coaching sessions, meron ba akong mahahalagang schedule. Nare-review ko yan ulit. I will finalize my schedule. Ano yung structure ko? And then bago ako matulog, alam ko na agad yung gagawin ko kinabukasan. Ganyan po magplano. And because of my wide experience, I can also anticipate all the possible problems. That is why I incorporate solutions within my plans. That's the power of anticipation. Step number 4 is be consistent in taking action. So again, papasok na naman yung resistance. Pwedeng mas pagod ka ngayon. Kasi kung ang plano mo, pagsasabayin mo muna yung employment, kasi nga ayaw mo munang mag-resign, you have to earn that money, walang masama doon. Except, you have to prepare yourself, there will be internal resistance. At syempre, yung mga mahal mo sa buhay, pag nakikita nilang mas pagod ka, if they can see that you are tired, maybe you look miserable, maybe you really feel miserable, they will resist. They will discourage you. They will say, itigil mo na yan, you should stop, alagaan mo yung sarili mo and stuff like that. Because they are coming from love, but not coming from the future that you want. So, kailangan mo muna, again, magsakripisyo. Ngayon, what if risk taker ka? All in, di ba? Sabihin ni Sir MJ, all in. Ngayon, meron pa ring resistance yan. Kasi sanay kang pumapasok sa trabaho. Baka ma-enjoy mo. Masyado kang mag-enjoy sa araw-araw, walang ginagawa. Instead na, i-transform mo agad yung umaga mo, taking action, gagawin mo agad yung plano, most people dito nang sisira. Magsisimulang manood ng series. Isa lang naman Magsisimulang manood ng anime. Isa lang naman Nagsisimulang sumobra sa pahinga. Paminsan-minsan lang naman Hanggang maging habits, maging bagong patterns. So instead of taking action, being consistent, building discipline, what will happen is you will lose the drive. You will lose momentum. You will procrastinate. And what will be the results? Bagsak. Tapos marere-affirm lang. Sasabihin ng mga mahal mo sa buhay, sabi sa'yo wag mo nang simulan Tapos sasabihin mo sa sarili mo, dapat pala hindi ko na ginawa. Tapos baka manisi ka pa ng ibang tao. Pero in reality, sino may kasalanan? Ikaw. Because the formula is, input equals output. Ulitin ko input equals output. And in this side, this is something that you cannot control. The output, you cannot control. What you can control is the input. The moment that you change and improve the input, equals yan di ba? The output will also change. So if you're not happy with the results, if you are not happy with the outcome, if you are not happy with the output, improve and change the input. Ano yung input? Actions. Actions multiplied by skills equals results. So, kailangan mong mag-develop ng skill. So, again, maybe you are an employee. Ang skills mo related sa dati mong ginagawa. But you have to build new skills. It's really good and amazing if you can actually use the skills that you already have. But what if it's not related at all? Paano ka ba mag-build ng skill? Parang sa trabaho lang. Di ba? Inaraw-araw mo yan for many, many years. So, ibig sabihin, para mag-develop ka ng skill, you have to do it over and over a period of time. Sabi nga ni Tony Robbins, di ba? Repetition is the mother of skill. So you have to do it over and over. Pag develop na yung skill, yung input mo, nag-i-improve, nagiging mas efficient, nag-grow, that way, magkakaroon ka ng resulta. So basically, you just have to follow your plan. Sundin mo muna.
Ngayon, pag nasusunod mo na siya, habit na siya, patterns na siya, that's the time to improve your plan. Ngayon, pag talagang wala pa ring resulta, baguhin mo na. And then, ulitin mo lang yung proseso. At tapakin mo yung sarili mo ngayon. Sabihin mo sa sarili mo, tuloy lang. And as I observe with the behavior of the marketplace, the people around me, the people who failed to transform their lives, the people who failed in business, the people who failed their career, meron silang common traits. Most of them, hindi nila kinaya yung resistance. Most of them, nagdududa sa sarili. Most of them, hindi nila alam kung saan sila papunta. To be exact, wala silang blueprint. Alam niyo ba guys, there's a specific way in building your success blueprint, removing all the doubts and fears, knowing exactly what to do, how to do it, building structures, and I know how to do that. Another thing is we have students who are now having financial freedom. We have students sa iba't ibang bansa, galing sa iba't ibang career, who are now moving forward in life, creating results. Creating massive results, guys. Merong double income, merong triple income, merong times 10 yung income, at yung iba nakapag-build pa ng dagdag at bagong mga negosyo. Guys, we have the best course and formula for success right now. These are actionable steps and it's easy to understand because this is an online course dedicated to help everyone. Especially ikaw na gusto mong mag-transform yung buhay mo. And the best part is, merong kasamang mastermind sessions worth 300,000. Meron kang printable workbook at merong kasamang community. Guys, grabe yung community. This is a community full of people aligned with personal development, gustong-gustong yumaman, gustong-gustong maging successful. And yung iba dito, successful na. At marami dito, nakarating na doon sa gusto mong puntahan. Mga OFW empleyado na nakapag-transform na into becoming a businessman. And for some, millionaires. Ang Success Blueprint, guys, magagamit nyo ng sobrang tagal. Baka ng habang buhay, magamit nyo. And I'm pretty sure that since you are committed, you want to be part of Success Blueprint. Just visit www.successblueprint.ph. Click nyo lang yung Get the Course Now. You can watch the videos there for you to understand para saan ba talaga yung Success Blueprint. Move on with your payment. Meron tayong GCash, meron tayong Maya, meron tayong credit card, meron tayong bank transfer. And you can actually PM our page if you have questions. Because what I want is for you to transform your life. Now, since you already know what can actually help you take massive action, here's step number 5. Stop listening to the people who fail to do what you wanna do. Huwag kang makikinig sa mga taong nag-fail na gawin yung gusto mong gawin. Because they are the most powerful resistance you will ever meet in your life. Sila yung pinakamatinding manda-down sa'yo. Paano ko nasabi? Simple lang. Kung nag-fail sila sa ginagawa mo, alam nila yung iniisip mo ngayon. Alam nila yung nararamdaman mo ngayon. At alam nila ano yung pwedeng sumira sa'yo ngayon. At kung ano yung sumira sa kanila, yun ang lalabas sa bibig nila. At pag pinakinggan mo yan, marere-affirm, makaka-relate kayo sa isa't isa, at paniniwalaan mo sila. Pag pinaniwalaan mo sila, kahit magtuloy-tuloy ka ng action, mali na yung mindset mo, mag-iiba na yung input mo. Pag iba na yung input mo, iba na rin yung output mo. And you won't get the results that you want. Kasi sira na ngayon yung psychology. Sira na ngayon yung mindset. Tandaan mo that environment will always be more powerful than willpower. So pag nasa maling environment ka, kahit gaano kakalakas, madadala ka. Ang Nara tree, ilagay mo sa paso, hindi lalaki. Pero pag yan, nilagay mo sa malawak na puno, at may mga katabing Nara tree, lalaki at lalaki yan. Lalo na, kapag nabibigyan ng tamang nutrients, tamang knowledge, tamang wisdom, because of the community. You have to pay attention to who you are listening to. Be careful kung kanino ka nakikinig. So, sino yung dapat mong pakinggan? Ang pakinggan mo, yung mga nakapag-transition na. Yung mga nag-transform na. From employee to business. Ang pakinggan mo, yung mga negosyante. At kahit hindi sila galing sa employment, alam nila yung pinagdadaanan ng negosyante. That way, you can anticipate all the possible problems and you can go back to step number 2. Kasi pag nagtitake ka na ng action, tandaan mo, hindi ka na empleyado. Negosyante ka na. So, it's good to actually listen to people who are already in business. So, ano yung greatest step ko sa inyo ngayon? Una, makinig ka doon sa mga negosyanteng nagsisimula. That way, makaka-relate kayo sa isa't isa, parehas kayong gutom na gutom, at mararamdaman mo kung itong taong to, mataas yung chance maging successful. Nararamdaman mo kasi yun eh. Yung commitment niya, yung grit niya, yung energy niya, at talagang gigil na gigil siya. It's good to feel na meron kang kasabay.
Number 2, talk to the people who are successful in doing what you wanna do. So, specific na tao na kagaya mo, galing sa pagiging OFW na naging negosyante. Galing sa employment na naging negosyante. Galing sa employment na nag-transition sa bagong career. Bottom line, napakaraming tao sa mundo at imposibleng wala pang nakakagawa ng gusto mong gawin. Number 3, successful entrepreneurs. And the good news is, you can access these people through social media. There are entrepreneurs, businessmen who are dedicated to create massive value. There are actually entrepreneurs, hyper-successful people who are dedicated to create massive value, to share with you experiences. Ikaw na nakakaalam kung sino yun. Ang akin, alam mo kung sino ang pakikinggan mo. At alam nyo ba, when you follow the steps over and over, yung resistance mo mababa. Magsisimulang magtiwala ka sa sarili mo. Mararamdaman ng mga mahal mo sa buhay na seryoso ka talaga, na committed ka talaga. Especially when you start creating results. Pag nagsisimula na yung magandang output or resulta, you will understand and you will feel that the people around you will be proud. Especially if you are in the right community. Because these people will celebrate with you. These people will help you. These people will listen to you. You just have to be part of a certain community that will help you, that can help you. If you are watching my videos, you know that we have a community, a free community called Mastery University. And there you will see people dedicated to learn, aligned to personal development, people who are celebrating with us. And I would love to hear your success stories from the videos that we are creating. So again, if you like videos like this, doon sa mga silent followers, I'm speaking to you guys. If you like videos like this, again, please give us a signal. Let us know. Kasi ang gusto lang talaga namin is makatulong sa inyo. Kung hindi kayo magko-comment, hindi namin malalaman ano ba yung video yung gusto nyo. Hindi namin malalaman kung natututo ba kayo. Hindi namin malalaman kung nag-grow ba kayo. And we will appreciate your comments, feedbacks, and of course, your support. Tandaan nyo guys that all I want is for you to become more successful in life. I want you to reach the next level success. And of course, guys, this is the end of the video. And always remember that everything good starts with a yes. And yes, my name is MJ Lopez and see you soon.